Tsaka 921. $12. Okay na. Spotted na todo ang funding sa Japan. Forward din sa Japan. Kasama ang Okay na. na posible pang masundan kaya mas pinagdodoble ang ingat ng mga nakatira malapit sa bulkan. Ang makapal na usok at apo na ibinuga ng bulkan kanina ay nagdulot na ng nakasusulasok na ashfall sa maraming probinsya at nakatutok si June Veneracion. Ito ang kamera sa observatory ng T-Box nang biglang pumutok ang bulkan Kataon sa Negros Provinces kasama ng hapon. Sa loob ng 2 segundo, kita ang pagpaimbulok ng maitim at malaking usok mula sa buwangan ng bulkan. Ang mga residente na nakatira sa paligid ng bulkan nagtutulungan. Wala yan. Nanginginig ako. Makikita rin sa video ang dahan pagkabayan isa sa bulkan. Hanggang wala ang Sobrang eh. kita ang maraming tumalapit sa video ito. Saka, Kita rin kung gaano kataas ang tinabot ng usok ng alawang 51. 52 po. Walang mas deep. Eto, may mas maliit ba? Ala ako. Di ba meron 25 minuto? Kasi ala ako mga ano niyan. Balik mo na lang pag kulang. Ano naman, lagi na lang ako pagsari. Kasi naman wala kang Ano na kukunin. lang, besin ka. Ayun dun, Sarah. Magkano isa nito? 5. 51. Eto, kuha ko nga pa. Plus 50, magkautang talaga ako. Kasi naman Bali 20 52 tsaka 40 ano to 45 117 17, utang ko. ha 17 Hindi pa naman ako makatulog pag may utang. Saan ka ba ngayon? Eto Ano yan? Punta ko rin natutulog ka, yari ka sa akin. pwede naman eh Brad, Kaya bukas pa. na Matawagan niya si Kagawa Dado. Sa House Committee on Good Government out of 677 individuals, 105 ay walang birth certificate o walang record sa birth 12. certificate. O pwede nating sabihin Sakto mga sandaan, tsaka copy ko. Ha? Sakto mga sandaan, tsaka copy ko. pero maraming kapangalan kasama sa walang birth record ang isa. Ilang copy ko to lang copy ko muna Pagbuot ng confidential Copy ko muna. sa DepEd at Office of the Vice President, Sakto sandaan. iba sa mga resibo. May bagong mga resibo rin kinasyon ng mga kongresista. apat nito Lisensyo. tsaka 3 nito sakto dito no Ah, Ang tema at address. Sina Sally at Sheila. Magkaiba ang pangalan pero pareho ang Eto. firma. Ay itong kalokohan na po ito. Ay itong mga wala ka na kuya. firma. Wala nang... Talaga itong mga inaso ito.
Once again, mayroon pa ang dito. Nilista naman ng mga kongresista ang mga nakita nilang pwedeng ikaso sa mga sampot sa nakalipas na 7 pagdilig ng komite. Meron po ako ng hindi na. Ha? Naan? Kaya nga, ang laki ng... Sisindugas pa naman dito mga kasi. Ito sa kulay, nakuha mo na dito. Tara na, diba? Mayangan, di ba? Mayangan pala daw eh. Opo, totoo. Even the amount we're talking about here, this may be under Ba't nag-gray taste na lang siya? the of blood. Ha? 612.5 million Kakanya siya doon. na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. So ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni Bibi Sara. Ito para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero kinwestiyon ito ni Congresswoman Franz Castro, paano na iimbestigahan ang 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daang milyong pisong confidential funds ni Bibi Sara. Ang sinabi natin din, hindi natin tinatawag kung walang security officer na involved o yung tumanggap. Salita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung import. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng vice at ng AFP. Para sa Ayaw nga, parang si Pato. Jonathan Andal, Nakutrutot, Iimbestigahan yung drug war ni Duterte. Ikasama siya ron. Kongresista na makakapos na sa oras para talakayin ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa Christmas break, malapit lang magsimula ang kampanya para sa election 2025. Nakatulog si Tina Paniban Perez. Sa isang mensahe, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco ang posibleng paghahain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat di niya tinukoy, sabi ni Velasco, ang posibleng maghain ay isang religious group. Pero ngayon pa lang, nangangamba na ang ilang kongresista na makakapos na sa oras para sa impeachment. Sa Miyerkules ng susunod na linggo, itaraos ang huling sesyon ng Kamara bago ang kanilang Christmas break. At matapos ang ilang buwan, magsisimula na rin ang kampanya para sa eleksyon 2025. Kaya tanong ng ilang kongresista, may panahon pa ba para sa impeachment? I agree with some of my colleagues position na medyo popularin ng oras. Remember, yung practicality naman kasi December ngayon, Ang concern ko talaga is yung time. Kung possible pa because of the time. Diba? We have to face reality. By next year, ang February, national campaign na. By March, local campaign. Sa ngayon, hawak pa rin ng Secretary General ng Kamara ang 2 impeachment complaint na inihain laban sa bise. Panawagan ng Makabayan Bloc. Nangangalap ng para sa pangalawang impeachment complaint, bigyan ng pagkakataon ang impeachment. Panawagan natin, Mr. Chair, na i-honor ang pagtulos ng mamamayan na nagsampa ng People's Impeachment Complaint. Ang Vice Presidente ay nananatili sa pwesto, mananatiling may hawak sa public funds. Kung hindi natin tatangnan ang ating tungkulin to impeach official like Vice President na ibinigay sa atin ng Constitution. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng bise kaugnay rito. Para sa GMA Integrated News, Tina Paniban Perez, nakatutok, 24 oras. Huli sa pagkakaiwalay na operasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga nagbebenta umano sa dark web ng mapanganib na kemikal na pwedeng magamit sa terorismo. Nakatutok si John Consulta. pagkakuha ng busyat, agad pinasok ng mga tauhan ng NBI ang bahay na ito sa Cagayan de Oro City. Pagdating sa ikalawang palapag, nakuha ang kanilang pinaka-target. Arestado ng NBI ang isa sa mga miyembro ng grupo na nagbebenta sa dark web ng radioactive na uranium. Bago ito,
may nahuli ding suspect sa Pasay City na unang nagtangka magbenta sa isang undercover buyer ng NBI. Pati sa Cebu City, may isang inaresto kung saan may nakuha rin uranium sa isang area sa ikinasang follow-up operation. Ayon sa NBI, nagpositibo sa pagiging radioactive ang mga suspect na matagal na umulong exposed sa ibinibenta nilang uranium. Lupang napakadelikado nito, kaya ang mga NBI agent at PNRI na sumabak sa operasyon nakasuot pa ng protective suit para proteksyon laban sa radioactive material. Kaya palilis mo bote yun, labisa yun. Baso ko na kalit. Ako na lang no. Bukas. Hindi mo tayo bibili mantika eh. Lumalakad tuloy siya ng malayo. Ninang na. Ayaw lang ng monay nun eh. May iba talagang gusto yon. Ninang na. Ninang na. May higit-higit uranium ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon. Wala akong na ibinibenta sa kabuang halaga Mamaya pa na pagkasama. 173 million pesos. Ito ang kauna-unang operasyon ng NBI at PNRI na may kinalaman sa uranium na isang radioactive mineral. Ayon sa NBI, kahit na mabigat ang implikasyon ng ginawa ng mga suspect, pinabol. Bye guys. Ang araw ito